Hoy! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang matinis na boses na iyon ay tila isang latigo na humampas sa hangin ng The Crown Jewel Mall. Napahinto si Eliana sa kanyang pag-aayos ng mga damit sa estante. Naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib, isang pamilyar na takot na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Huwag ngayon, pakiusap. Huwag ngayon na kailangan niya ang trabahong ito. Ang alaala ng tawag mula sa ospital kaninang umaga ay biglang bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang. Miss Reyes, overdue na po ng 2 buwan ang bill ng nanay ninyo. Kung hindi po ito mababayaran sa loob ng linggong ito, hindi na niya kailangang marinig ang kasunod. Alam niya ang ibig sabihin noon para sa nanay niyang mahina ang puso at sa kapatid niyang nangangarap makapagtapos ng pag-aaral. Napalunok si Ellie, pinilit na pakalmahin ang sarili at dahan-dahang lumingon sa pinanggalingan ng sigaw. Doon, malapit sa entrance ng kanilang boutique, nakatayo si Katrina, ang kanilang store supervisor, na nakapamiwang at matalim ang tingin. Sa harap nito, nakayuko ang isang matandang lalaki. Ang damit nito ay luma at marumi, ang buhok ay magulo, at ang balat ay kulubot sa hirap at pagod. May hawak itong isang supot ng mga lumang bote at dahan-dahang naglalakad, tila nawawala sa karangyaan ng paligid. Hindi ka ba nakakaintindi? Bawal ang pulubi dito, sigaw ulit ni Katrina, at ang bawat salita ay tumatama hindi lang sa matanda, kundi pati na rin sa puso ni Ellie. Dudumihan mo lang ang sahig. Umalis ka na. Security! Nakita ni Ellie ang panginginig ng mga balikat ng matanda. Dahan-dahan itong lumingon at sa mga mata nito, nakita ni Ellie ang pagod at hiya. Walang sinuman ang dapat makaranas ng ganitong kahihiyan. Hindi niya kaya. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang na siya palapit. Katrina, sandali, mahinahon niyang sabi, sapat lang para marinig nilang dalawa. At ano nang pakialam mo, Ellie, bumaling sa kanya si Katrina, nagbaga ang mga mata. Gusto mo bang madamay? Baka nakakalimutan mo, isang reklamo lang sa management, tanggal ka sa trabaho mo. Ang banta ay direktang tumama sa kanyang pinakamalaking takot. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngunit nang tignan niya ulit ang matanda, na ngayon ay dahan-dahan nang tumatalikod para umalis, isang bagay sa loob niya ang hindi pumayag. Hinubad niya ang kanyang apron at lumapit sa matanda. Tay, malambing niyang tawag. Napahinto ang matanda at lumingon, may pagtataka sa mga mata. Hindi pinansin ni Ellie ang masamang tingin ni Katrina sa kanyang likuran. Kinuha niya ang sarili niyang bote ng tubig mula sa ilalim ng counter. Heto po, tubig. Mukhang pagod na po kayo sa paglalakad. Inabot niya ang bote sa nanginginig na kamay ng matanda. Upo po muna kayo saglit dito sa labas habang hinihintay ninyo ang kasama ninyo. Tinitigan siya ng matanda, isang tingin na tila tumatago sa kanyang kaluluwa. May kung anong kakaiba sa mga matang iyon, pagod pero hindi talunan. Malalim at puno ng karunungan. Dahan-dahan itong tumango. Salamat, Hija. Maraming salamat. Walang imik na kinuha ng matanda ang tubig at umupo sa isang bench sa labas ng boutique. Bumalik si Ellie sa loob, sinalubong ng nanlilisik na mga mata ni Katrina. Ang galing mo, Ellie. Nagpapakabayani ka pa, sarkastiko nitong sabi. Tingnan natin kung saan ka pupulutin kapag nalaman to ng management. Hindi na sumagot si Ellie. Bumalik siya sa kanyang pwesto, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay hindi na kumalma. Buong maghapon, para siyang naglalakad sa ibabaw ng mga karayom. Bawat customer na papasok, bawat pagtunog ng telepono, inaasahan niyang iyon na ang katapusan niya. At dumating nga ang tawag. Pero hindi galing sa kung sinong manager. Miss Eliana Reyes, pinapatawag po kayo sa opisina ni Don Ricardo Imperial, sabi ng boses mula sa kabilang linya. Nabitawan ni Ellie ang damit na kanyang tinutupi. Don Ricardo Imperial. Ang may-ari ng buong The Crown Jewel Mall. Ang alamat sa mundo ng negosyo. Bakit siya ipapatawag nito? Sigurado na siya. Ito na nga. Sinumbong siya ni Katrina. Tatanggalin na siya sa trabaho. Habang naglalakad siya papunta sa executive wing ng mall, pakiramdam niya ay dinadala siya ng kanyang mga paa patungo sa sarili niyang bitayan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang makintab na sahig na marmol, ang mga mamahaling ilaw, ang malamig na hangin,
lahat ng iyon ay tila nangungutya sa kanya. Pagdating niya sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood, nanginginig ang kamay niyang kumatok. Isang babaeng nakauniporme ang nagbukas. Miss Reyes? Tuloy po kayo. Hinihintay na po kayo ni Sir. Ang opisina ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan nila ng kanyang ina at kapatid. May malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang malaking leather na upuan sa likod ng isang mesa na gawa sa mahogany, ay isang lalaki. Napako si Ellie sa kanyang kinatatayuan. Ang tindig. Ang mukha. Kahit na ngayon ay nakasuot na ito ng isang mamahaling suit at malinis na ang ayos, hindi siya pwedeng magkamali. Ang mga matang iyon. Iyon ang matandang lalaki na binigyan niya ng tubig kanina. Maupo ka, Hija, sabi ni Don Ricardo Imperial. Ang boses niya ay kalmado at may bigat, malayong-malayo sa mahinang boses ng isang pulubi. Nanginginig na umupo si Ellie sa silyang nasa harap ng mesa. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. O mas masahol pa, isang masamang panaginip. Huwag kang matakot, sabi ng matanda, tila nababasa ang nasa isip niya. Minsan, kailangan kong gawin iyon. Para makita ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa akin. At kanina, nakita ko ang sayo. Hindi alam ni Ellie kung ano ang sasabihin. Alam ko ang sitwasyon mo, Eliana, pagpapatuloy ni Don Ricardo. Ipinatong nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa at itinulak palapit sa kanya. Ang utang sa ospital para sa iyong ina. Ang pag-aaral ng kapatid mo. Alam kong ikaw lang ang bumubuhay sa kanila. Naramdaman ni Ellie ang pag-init ng kanyang mga mata. Nalaman nito ang lahat. May alok ako para sa'yo, diretsong sabi ni Don Ricardo. Isang alok na magbabago sa buhay mo at ng pamilya mo. Huminga ng malalim si Ellie, naghahanda sa kung anuman ang sasabihin nito. Baka alok ng promotion. O tulong pinansyal. Kailangan kong pakasalan mo ang apo ko, sabi ng matanda, walang paligoy-ligoy. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Napatingin siya sa Don, hindi makapaniwala sa narinig. Po. Ano po? Ang apo ko, si Marco. Kailangan niyang magpakasal para makuha niya ang kanyang mana at matutong maging responsable. Ngunit hindi kahit sino ang gusto kong mapangasawa niya. Kailangan niya ng isang babaeng may mabuting puso. Isang babaeng tulad mo, paliwanag ni Don Ricardo, kalmado pa rin ang boses. Binuksan nito ang folder. Sa loob ay isang kontrata. Nakita ni Ellie ang mga salita, marriage contract, 1 year, at isang halaga na nakasulat sa dulo. Isang halaga na sapat na para bayaran ang lahat ng utang nila, pag-aralin ang kanyang kapatid hanggang kolehiyo, at bilhin ang pinakamagandang bahay na kaya niyang isipin. Napuno ng pagtatalo ang kanyang isipan. Ang dignidad niya laban sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang pagkatao niya laban sa kaligtasan ng kanyang ina. Isang linggo, sabi ulit ni Don Ricardo, nang mapansin ang kanyang pag-aalinlangan. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para magkasama. Titira ka sa bahay niya. Kung sa loob ng 1 linggo ay magkakasundo kayo at pumayag na magpakasal, lahat ng ito ay magiging sayo. Kung hindi, malaya kang umalis. Walang mawawala sayo. Yumuko si Ellie. Ang mukha ng kanyang ina ang nakita niya sa kanyang isipan, maputla, nahihirapan, ngunit laging nakangiti para sa kanya. Ang pangarap ng kanyang kapatid. Ang bigat ng mundo ay tila nasa balikat niya. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Isang sagot na may nakakabaliw na kapalit. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinignan si Don Ricardo sa mata. Kaya, Miss Reyes, tinatanggap mo ba ang alok ko? Napapikit si Ellie ng mariin. Ang imahe ng kanyang ina ang huling pumasok sa kanyang isip. Sa isang hiningang nanginginig, ibinuka niya ang kanyang bibig at bumulong ng mga salitang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pumapayag po ako. Ano to, Lolo? Ang malakas na pagbagsak ng folder sa ibabaw ng antigong mesa ni Don Ricardo Imperial ay umalinggaw sa loob ng kanyang pribadong library. Si Marco Imperial, na may taas at tindig na tila hinulma para sa mga pabalat ng magazine, ay nakatayo roon, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkasuklam at hindi makapaniwalang galit. Ang kanyang mamahaling Italian suite ay hindi maitago ang tensyon sa kanyang mga balikat. Isang sales lady. Ito ang solusyon mo sa lahat,
sabi niya, ang bawat salita ay may diin ng pang-iinsulto. Itinuro niya ang litratong nakaipit sa folder. Isang simpleng babae na may simpleng ngiti, nakasuot ng uniforme ng The Crown Jewel Mall. Eliana Reyes. Si Don Ricardo ay nanatiling kalmado sa kanyang kinaupuan, dahan-dahang ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa. Marco, umupo ka. Hindi ako upo, giit ni Marco, ang kanyang boses ay tumaas. Hindi ko maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip mo, Lolo. Isang kasunduan sa kasal? Sa isang babaeng hindi ko kilala? Para lang makuha ang perang akin naman talaga dapat. This is circus. Iyan na nga ang problema, Marco, mahinahon ngunit matatag na sagot ng matanda. Ang tingin mo sa lahat ng bagay ay pera. Ang tingin mo sa mana mo ay isang karapatan, hindi isang responsibilidad. Kailangan mong matuto. Napahila mo si Marco sa kanyang mukha, isang kilos ng matinding pagkabigo. At ang babaeng ito ang magtuturo sa akin. Isang babaeng malinaw na pumayag lang dahil sa pera. Ano nang pinagkaiba niya sa iba? Ang huling tanong ay lumabas na may kasamang pait. Sa isang iglap, hindi na ang litrato ni Eliana Reyes ang nakikita niya, kundi ang mukha ng ibang babae, isang mukha na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Si Isabel. Ang alaala ay isang sariwang sugat, ang matatamis na ngiti, ang mga pangakong walang hanggan, at ang nakakayanig na katotohanan na lahat ng iyon ay isang kasinungalingan. Isang malaking palabas para sa isang business merger. Nalaman niya ang lahat isang linggo bago ang kanilang kasal. Ang pagtataksil na iyon ang nagwasak sa kanyang tiwala, ang nagpatigas sa kanyang puso at nagtayo ng mga pader na sa tingin niya ay hindi na kailanman mabubuwag. Lahat ng babae ay pare-pareho lang. Lalo na ang mga lumalapit sa isang imperial. Lahat sila ay may presyo. Iba siya, simpleng sabi ni Don Ricardo, na pumutol sa kanyang masasamang alaala. Paano mo nalaman, hamon ni Marco? Dahil binigyan kanya ng isang bote ng tubig noong nagpapanggap kang pulubi. Lolo, for God's sake. That's a classic move. Malamang nalaman niyang may kamera sa paligid. Umailing si Don Ricardo. Tapos na ang usapan, Marco. Pumayag na siya. Darating siya ngayong gabi. Isang linggo lang. Pagkatapos ng kasal, makukuha mo ang mana mo at malaya ka nang gawin ang gusto mo. Isipin mo na lang na isa itong business deal. Business deal. Iyon na lang ang tanging paraan para matanggap niya ang kabaliwang ito. Isang transaksyon. Isang linggong pagtitiis para sa isang buhay na seguridad sa pananalapi. Umalis si Marco sa library na nag-aalab ang dibdib sa galit. Nagkulong siya sa kanyang kwarto, nagbukas ng isang bote ng mamahaling whiskey, at hinintay ang pagdating ng kanyang iinaarkilang nobya. Gabi na nang may kumatok sa pinto ng mansyon. Mula sa bintana ng kanyang kwarto sa itaas, tanaw niya ang isang taxi na papaalis at isang babaeng nakatayo sa harap ng malaking pinto. Dala nito ang isang luma at medyo gasgas ng maleta, na mukhang katawa-tawa sa harap ng karangyaan ng Imperial Mansion. Napangisi si Marco. Mukhang mas desperado pa kaysa sa inaakala niya. Hindi siya bumaba para salubungin ito. Hinintay niya itong makapasok at ihatid ng isa sa mga kasambahay sa sala. Pagbaba niya, nakita niya itong nakatayo sa gitna, tila isang munting ibon na naligaw sa isang gintong haula. Tumingala ito at napatingin sa paligid, ang mga mata nito ay puno ng pagkamangha, at para kay Marco, iyon ay pagkamangha ng isang taong uhaw sa yaman. Dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdan, ang bawat hakbang ay sinadya niyang maging malakas at may otoridad. Nakita niyang napalingon ito sa kanya, at ang pagkamangha sa mga mata nito ay napalitan ng kaba. So, Yuri Eliana Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Hindi niya ito tinawag na Miss Reyes. Hindi rin niya ito binati. Tumango lang ang babae, hindi makapagsalita. Welcome to Invay House, pagpapatuloy niya, may diin sa salitang kiki. Ipagpalagay na nating naintindihan mo na ang sitwasyon. Business deal lang ito. Walang personalan. May mga patakaran ako. Humakbang siya palapit dito, nilampasan ito at kinuha ang isang baso ng tubig. Naramdaman niya ang tingin nito sa kanyang likod. Rule number 1, sabi niya, hindi ito nililingon. Ang kwarto ko ay off-limits. Huwag kang papasok doon kahit kailan. Rule number 2, humarap siya dito.
Ang mga gamit ko lang. Huwag mong pakikialaman. Ang mga gamit mo, ilalagay sa guest room. Ipapakita sa'yo ni Manang Rosa kung saan. At ang panghuli, lumapit siya hanggang sa 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Nakita niya itong bahagyang napaatras. And rule number 3, the most important rule of all. Huwag kang umarte na asawa talaga kita. Sa publiko, kung kinakailangan, we will act. Pero sa loob ng bahay na ito, isa ka lang bisita. Isang bisitang may bayad. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata nito, ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng isang blankong ekspresyon. Tumango ito ng dahan-dahan. Naiintindihan ko. Good. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad paakyat. Nasa guest room sa dulo ng pasilyo ang kwarto mo. Huwag kang mag-iingay. Hindi na niya ito nilingon pa. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco. Ang galit at pagkadismaya ay bumabagabag sa kanya. Bumaba siya para kumuha ulit ng tubig sa kusina. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, napahinto siya sa tapat ng pinto ng guest room kung nasaan si Ellie. May naririnig siyang tunog. Isang tunog na pilit na pinipigilan. Isang hikbi. Sinusubukan nitong umiyak ng walang ingay. Sinusubukan nitong itago ang kanyang kalungkutan sa likod ng saradong pinto. Napahinto si Marco. Inaasahan niyang makakaramdam ng kasiyahan ng tagumpay. Iyan ang nararapat sa isang babaeng nagbenta ng sarili para sa pera. Ngunit sa halip, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanya. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Hindi awa. Hindi simpatya. Isang komplikadong kuryusidad. Isang bahagyang kirot na hindi niya maintindihan. Mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam na iyon. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang kwarto, pilit na iwinawaglit sa isipan ang tunog ng mga luhang pilit na itinatago sa katahimikan ng gabi. Nagising si Eliana bago pa man tumilaok ang mga manok, kung mayroon man sa marangyang subdibisyong ito. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi, ibang-iba sa ingay ng mga sasakyan at kapitbahay na kinalakihan niya. Ang malambot na kutson, ang mabangong kumot na gawa sa seda, ang malamig na hangin mula sa aircon, lahat ay dapat maging komportable, ngunit para kay Ellie, ang mga ito ay mga paalala lamang kung gaano siya kalayo sa kanyang tahanan. Inabot niya ang kanyang cellphone sa tabi ng kama. Walang text, walang tawag. Maaga pa. Napatingin siya sa kisam, at ang mga salitang sinabi ni Marco kagabi ay bumalik sa kanya, sariwa at masakit pa rin. Isa ka lang bisita. Isang bisitang may bayad. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata at dumaloy sa kanyang sentido. Pinunasan niya ito agad. Hindi. Hindi siya iiyak. Ginusto niya ito. Pinili niya ito para sa kanyang pamilya. Kailangan niyang magpakatatag. Bumangon siya at nagbihis. Ang mga damit na dala niya ay mukhang luma at hindi nababagay sa loob ng malaking walk-in closet ng kwarto. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at pag-iisa. Ano ang gagawin niya sa malaking bahay na ito? Isa siyang estranghero, isang bagay na hindi nababagay. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. May isang bagay siyang alam gawin. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na may silbi siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, maingat na hindi gumawa ng ingay. Madilim pa ang pasilyo. Sinundan niya ang kanyang memorya hanggang sa marating niya ang malawak na hagdanan. Pagbaba niya, ang unang liwanag ng umaga ay nagsisimula ng pumasok sa malalaking bintana ng sala na nagbibigay ng malambot na ilaw sa mga mamahaling muebles. Dumiretso siya sa kusina. Ito ay isang pangarap na kusina, malinis, moderno, kumpleto sa mga kagamitan na hindi niya alam kung para saan ang kalahati. Binuksan niya ang refrigerator. Puno ito ng mga imported na keso, mga kakaibang prutas, at mga steak. Walang kahit anong pamilyar sa kanya. Ngunit nang buksan niya ang pantry, sa isang sulok, nakakita siya ng isang sakong bigas at isang tray ng mga itlog. Napangiti siya ng bahagya. May magagawa siya. Sa loob ng isang oras, ang tahimik at malamig na kusina ay napuno ng mga pamilyar na tunog at amoy. Ang tunog ng bawang na ginigisa sa mainit na mantika. Ang amoy ng sinaing na kanin.
Nagluto siya ng sinangag at pritong itlog. Nakakita rin siya ng kamatis at itlog na maalat sa isang sulok ng ref, kaya gumawa siya ng maliit na ensalada. Isang simpleng almusal ng isang ordinaryong Pilipino. Isang almusal na laging inihahain ng kanyang ina tuwing umaga bago sila pumasok sa eskwela noon. Habang naghahanda siya ng kape, narinig niya ang mga yabag pababa ng hagdan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Si Marco. Pumasok ito sa kusina, nakasuot lang ng itim na t-shirt at gray na sweatpants. Ang buhok niya ay bahagyang magulo pa, at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit napahinto siya ng maamoy ang hangin. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa kusina, mula sa kalan hanggang sa hapagkainan kung saan maayos na nakahain ang almusal para sa dalawa. Kumunot ang noo niya. Ano nang ginagawa mo sa kusina ko? Ang boses niya ay magaspang pa dahil sa pagtulog, ngunit ang lamig ay naroon pa rin. Napayuko si Ellie. Pasensya na po. Nagluto lang ako ng almusal. May mga katulong para gawin yan, sabi ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pagkain sa mesa. Hindi mo kailangang gawin yan. Alam ko po, mahinang sagot ni Ellie. Gusto ko lang may gawin. Hindi sumagot si Marco. Kumuha siya ng isang basong tubig at uminom. Akala ni Ellie ay aalis na ito, ngunit sa halip, umupo ito sa isa sa mga upuan sa mesa. Tinitigan nito ang sinangag at itlog na maalat na parabang isang kakaibang bagay mula sa ibang planeta. Hindi yan ang karaniwang almusal ko, sabi niya, ngunit kumuha siya ng plato at nagsimulang magsandok ng kanin. Tahimik lang si Ellie habang pinapanood niya itong kumain. Ang bawat subo ay tila isang malaking desisyon. Ngunit pagkatapos ng unang subo, napansin niyang bahagyang nag-relax ang mga balikat nito. Nagpatuloy ito sa pagkain tahimik at mabilis. Walang reklamo. Walang papuri. Hanggang sa naubos niya ang lahat ng laman ng kanyang plato. Tumayo ito, inilagay ang pinagkainan sa lababo at hindi pa rin nagsasalita. Akala ni Ellie ay iyon na ang katapusan. Aakyat na ulit ito sa kanyang mundo at maiiwan siyang muli sa kanyang sarili. Nagsimula na siyang magligpit ng mga pinagkainan nang bigla itong bumalik. Nagulat si Ellie. May dala itong tasa ng kape na inihanda niya kanina. Inilapag ni Marco ang tasa sa counter, malapit sa kinatatayuan ni Ellie. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kung saang lugar sa dingding. Salamat sa pagkain, sabi niya, ang boses niya ay kokolok at mabilis. Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at umalis, na tila ba ang dalawang salitang iyon ay isang malaking kahinaan na hindi niya dapat ipinakita. Naiwan si Ellie na nakatayo roon, sulyap ang tasang iniwan ni Marco. Ang puso niya ay tumibok ng bahagya. Hindi iyon isang papuri. Hindi iyon kabaitan. Ngunit hindi rin iyon ang lamig at pang-iinsulto ng gabi. Iyon ay isang bagay na iba. Isang maliit na siwang sa makapal na pader na itinayo nito sa kanilang pagitan. At para kay Ellie, sa umagang iyon, ang maliit na siwang na iyon ay sapat na. Ang umagang iyon ay sinimula ni Marco sa isang matinding sakit ng ulo. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa isang babaeng tahimik na kumikilos sa kanyang pamamahay at gumugulo sa sistema niya nang hindi niya maintindihan. Ang amoy ng sinangag ay tila nanatili sa hangin, isang paalala ng almusal na sumira sa kanyang inaasahang routine. Inaasahan niyang magagalit siya, maiinis. Ngunit ang naiwan ay isang pakiramdam ng pagkalito. Kaya naman nang tumawag ang kanyang lolo Ricardo, handa na si Marco para sa panibagong argumento. Marco, apo, bati ng matanda sa kabilang linya, ang boses ay puno ng otoridad. Kamusta ang unang araw ng bagong kasal? May halong pang-aasar sa tono nito. Lolo, kung tumawag ka para lang inisin ako. Tumawag ako para bigyan ka ng utos, putol ni Don Ricardo. Hindi pwedeng manatili lang dyan sa bahay si Eliana. Dalhin mo siya sa mall. Bilhan mo siya ng mga bagong damit. Kailangan niyang magmukhang asawa ng isang imperial, hindi isang salisladi na napulot mo lang sa tabi-tabi. Napapikit si Marco sa inis. At bakit ako ang gagawa niyan? Pwede ko namang utusan ang assistant ko o bigyan na lang siya ng pera. Dahil gusto kong makita kayong magkasama, mariing sabi ng matanda. Gawin mo na lang, Marco. Bago pa magbago ang isip ko tungkol sa mana mo. Ang pagbabanta. Laging ang pagbabanta. Padabog na ibinaba ni Marco ang telepono.
Ang araw niya ay sira na. Nakita niya si Eliana sa hardin, nakaupo sa isang bench at nakatingin sa malayo. Nakasuot pa rin ito ng lumanyang bestida. Mula sa malayo, mukha itong maliit at malungkot. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng inis sa itsura nito. Isang bahagi naman, isang napakaliit na bahagi na pilit niyang itinatago, ang naaalala ang determinasyon sa mga mata nito nang tanggapin nito ang alok ng kanyang lolo. Tumayo ka dyan, malamig niyang utos paglapit niya. Magbihis ka. Aalis tayo. Nagulat si Ellie. Po. Saan po tayo pupunta? Just do it, sabi niya, walang pasensya sa kanyang boses. Tumalikod na siya at hindi na hinintay ang sagot nito. Ang bayahe papuntang The Crown Jewel Mall ay binalot ng isang makapal at hindi komportableng katahimikan. Nakatingin lang si Ellie sa bintana, habang si Marco naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Nang makarating sila sa parking lot, kinuha niya ang kanyang black credit card mula sa wallet. Inabot niya ito kay Ellie. Here. Tinitigan lang ito ni Ellie, hindi gumagalaw. Ano po to? Credit card. Ano pa ba, naiinis na sagot ni Marco. Bilhin mo lahat ng kailangan mo. Damit, sapatos, bag, just make it look expensive. I'll be at the coffee shop near the entrance. Tawagan mo ako kapag tapos ka na. Hindi na niya ito hinintay pang sumagot. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad palayo. Nais na ilayo ang sarili sa babaeng iyon sa lalong madaling panahon. Umupo siya sa isang mesa sa coffee shop, kung saan tanaw niya ang entrance ng boutique na dati pinagtatrabahuan ni Ellie. Napanood niya itong pumasok, nag-aalangan ang bawat hakbang. Umorder siya ng espresso at sinubukang magbasa ng business news sa kanyang cellphone, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa salaming pader ng boutique. Pagkatapos ng halos kalahating oras, nakita niya ang isang pamilyar na figura na lumapit kay Ellie. Si Katrina, ang supervisor. Kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Marco ang pagbabago sa postura ni Ellie, ang pagyuko ng mga balikat, ang pag-iwas ng tingin. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ni Katrina, ang ngisi nito na puno ng pangmamaliit. Hindi niya marinig ang sinasabi nila, ngunit hindi niya kailangang marinig. Nababasa niya ang eksena. Ang mayaman at makapangyarihang supervisor na iniinsulto ang isang hamak na dating empleyado. Wala akong pakialam, sabi niya sa sarili. Bahala siya sa buhay niya. Ngunit nang makita niyang tila nangingilid ang luha sa mga mata ni Ellie, at ang ngisi ni Katrina ay lalong lumawak, isang galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi niya inaasahan. Hindi ito para kay Ellie. Ito ay para sa kanyang pangalan. Ang babaeng iyon, sa ayaw at sa gusto niya, ay konektado sa kanya. Ang kahihiyan nito ay kahihiyan ng isang imperial. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng may puwersa. Tumayo siya at naglakad patungo sa butike. Oh, Ellie. Naghanap ka na pala ng sugar daddy. Magkano ang bigay sa'yo niyan para iwanan mo ang trabaho mo? Narinig niya ang boses ni Katrina habang papalapit siya. Nakayuko lang si Ellie, hawak ang isang mamahaling bestida na tila hindi niya alam kung saan ilalagay. Excuse me. Ang boses ni Marco ay kalmado, ngunit may bigat, sapat na para mapatigil ang lahat ng nasa paligid. Napalingon si Katrina, at ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas tungo sa pagkabigla at paghanga nang makilala siya. Sir Marco. Good morning po, sir. Hindi pinansin ni Marco ang pagbati nito. Naglakad siya at tumayo sa tabi ni Ellie, at sa isang kilos na ikinagulat maging ng sarili niya, inakbayan niya ito. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Ellie sa kanyang pagdikit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Katrina. She's not with a sugar daddy. Tumigil siya sandali, hinayaang mabitin ang mga salita sa hangin. She's with her husband. Ang mukha ni Katrina ay napalitan ng kulay, mula sa pamumutla hanggang sa pamumula. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, naghahanap ng mga salitang hindi lumalabas. Tumingin siya mula kay Marco patungo kay Ellie, na ngayon ay nakatingala kay Marco, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Husband, nauutal na tanong ni Katrina. Yes. Enrique Eliana Reyes Imperial, sabi ni Marco, ang bawat pantig ay malinaw at matigas. Hinigpitan niya ng bahagya ang pagkakaakbay kay Ellie, isang kilos ng pag-aari na hindi niya plinano.
Kaya sa susunod na makikita mo ang asawa ko, I expect you to treat her with the respect she deserves. O baka gusto mong kausapin ko ang lolo ko tungkol sa performance ng mga empleyado niya dito. Ang banta ay malinaw. Ang takot ay agad na gumuhit sa mukha ni Katrina. Hindi po, Sir Marco. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Res Imperial, I'm so sorry po. Hindi na sila hinintay pa ni Marco na magsalita. Kinuha niya ang bestidang hawak ni Ellie. Is this what you want? Tanong niya, ang boses ay mas malumanay na ngayon para lang marinig nilang dalawa. Hindi makasagot si Ellie, tumango lang ito. Okay. Let's get more. Iginyan niya si Ellie palayo kay Katrina na naiwang nakatayo roon na parang isang estatwa. Sa loob ng fitting room, ang tensyon ay bumalik. Binitawan ni Marco ang pagkakaakbay kay Ellie at lumayo, tila ba napaso. Sumandal siya sa dingding habang si Ellie naman ay pumasok sa loob para sukatin ang damit. Naiwan siyang mag-isa kasama ang kanyang mga iniisip. Bakit niya ginawa iyon? Pwede naman niyang sabihin lang na kasama niya ito. Ngunit ang salitang key husband ay kusa na lang lumabas sa bibig niya. Dahil ba sa inis? O dahil sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na ayaw niyang aminin? Ang pagtatanggol na iyon ay hindi lang para sa pangalan ng imperial. May kakaibang pakiramdam ng kasiyahan nang makita niya ang gulat sa mukha ni Katrina at ang kalituhan sa mga mata ni Ellie. Okay na po ito, narinig niyang sabi ni Ellie mula sa loob. Lumabas ito ng fitting room, suot ang isang simpleng navy blue na bestida na bumagay sa kanyang balat at nagbigay diin sa kanyang payat na figura. For the first time, Marco saw her not as cheap poor sales lady, but as a woman. May ganda itong simple at hindi magarbo. We'll take it, sabi niya, iniiwasan ang kanyang tingin. Naghanap siya ng iba pang mga damit mula sa rack. Kumuha siya ng isang puting blusa at isang itim na palda. Tears eye this one. Inabot niya ito kay Ellie. Sa kanilang pag-abot, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa braso nito. At sa sandaling iyon, ang manggas ng kanyang polo ay bahagyang umangat. Nakita iyon ni Ellie. Ang isang pilat sa kanyang pulso. Isang manipis na puting linya na halos hindi na makita, ngunit isang permanenteng marka ng isang madilim na nakaraan. Isang gabi ng sobrang alak, sobrang sakit, at isang desisyon na puno ng desperasyon matapos ang pagtataksil ni Isabelle. Mabilis na ibinaba ni Marco ang kanyang manggas, ang kanyang mukha ay biglang naging malamig at matigas. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata ni Ellie. Magbihis ka na, utos niya, ang boses ay walang anumang emosyon. Ang natitirang oras ng kanilang pamimili ay ginawa sa katahimikan. Si Marco ang pumipili, si Ellie ang sumusukat. Hindi na sila nag-usap. Pagkatapos bayaran ang lahat gamit ang kanyang card, sila ay umuwi. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Marco sa kanyang library, hindi niya maalis sa isip ang tingin ni Ellie sa kanyang pilat. Hindi ito tingin ng paghuhusga o awa. Ito ay tingin ng purong kuryosidad. Isang tanong na hindi nito binitawan. May kumatok sa pinto. Si Ellie. Sir Marco. What? Iritableng tanong niya. Dahan-dahan itong pumasok. Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa ginawa niyo kanina para sa akin. Didn't do it for you, mabilis niyang sagot. Did it for the family's name. Tumango si Ellie, tila inaasahan na ang sagot na iyon. Ngunit hindi ito umalis. Yung sugat mo di. Ang pagbanggit sa pilat ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Ang lahat ng pader na itinayo niya ay muling tumaas, mas mataas at mas matibay. Huwag kang makialam sa buhay ko, sabi niya, ang bawat salita ay matigas at puno ng yelo. Remember the rules. This is a business deal. Nothing more. Now get out. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko at tumalikod. Sorry po. At umalis na ito, isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Marco na mag-isa, ang kanyang kamay ay automatic na humahaplos sa pilat sa ilalim ng kanyang manggas. Ang pagtatanong nito ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang nakaraan na matagal na niyang sinubukang isara at ikandado. At kinamumuhian niya ito para doon. Kinamumuhian niya ang babaeng iyon dahil sa pagpapaalala sa kanya na sa ilalim ng lahat ng yaman at kapangyarihan, mayroon pa ring mga sugat na hindi nakikita.
Ang mga sumunod na araw sa mansyon ay lumipas sa isang nakakabinging katahimikan. Matapos ang gabing iyon sa library, tila mas lalo pang tumaas at kumapal ang pader na itinayo ni Marco sa pagitan nilang dalawa. Hindi na niya ito nakita sa almusal. Tuwing umaga, ang mesa ay laging nakahanda para sa isa na lang. Para sa kanya. Ang mga utos ay idinadaan na lang sa mga kasambahay, at ang presensya ni Marco ay naging parang multo, alam niyang nariyan, ngunit hindi niya nakikita o nararamdaman. Naramdaman ni Ellie ang kirot ng pagtanggi, ngunit mas nangingibabaw ang hiya. Tama si Marco. Sino ba siya para makialam sa buhay nito? Sino siya para magtanong tungkol sa isang sugat na malinaw na may malalim na pinanghugutan? Isa lang siyang kasangkapan sa isang kasunduan. Isang bayarang nobya. Kailangan niyang ilagay ang sarili sa lugar. Kaya naman nang ipatawag siya ni Don Ricardo isang umaga, handa na siya sa kahit ano. O iyon ang akala niya. Magandang umaga, Ellie, Hija, bati sa kanya ng matanda, may ngiti sa mga labi. Nakaupo ito sa may terrace, nagkakape. May naisip ako. Para hindi ka naman laging nabuburyong dito sa bahay, magpipiknik tayo. Tayong tatlo. Isang family outing. Namilog ang mga mata ni Ellie. Po. Tayong tatlo kasama si Sir Marco. Naman, masayang sabi ni Don Ricardo. Para naman makalanghap kayo ng sariwang hangin at mas makilala ang isa't isa. I'm sure Marco will love the idea. Hindi sigurado si Ellie kung ang huling sinabi ng matanda ay isang biro o isang kasinungalingan. Batay sa itsura ni Marco nang lumabas ito ng bahay na sa pilitang isinama ng kanyang lolo, malinaw na ang huli ang sagot. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng kotseng sinasakyan nila, ang kanyang mga panga ay mahigpit na magkatagpo, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, hindi man lang sila tinitignan. Ang Key Family Outing Key ay isang perpektong kalamidad. Dinala sila ni Don Ricardo sa isang magandang hardin sa Tagaytay, kung saan tanaw ang lawa ng Taal. Naglatag ang mga tauhan ng matanda ng isang magandang picnic blanket na puno ng masasarap na pagkain, mga sandwich, prutas, at mamahaling wine. Ngunit ang ganda ng paligid ay hindi sapat para pawiin ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Si Don Ricardo ang tanging nagsasalita, nagkukwento tungkol sa kanyang kabataan o sa mga kalokohan ni Marco noong bata pa ito. Si Ellie ay pilit nang umingiti at tumatango, habang si Marco naman ay abala sa kanyang cellphone, malinaw na ipinapakitang wala siyang interes sa nangyayari. Marco, apo, ibaba mo muna iyan, sabi ni Don Ricardo. Tikman mo itong keso, paborito mo ito. Busog ako, lolo, walang ganang sagot ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa screen. Napabuntong hininga ang matanda at napatingin kay Ellie, isang tingin na puno ng paghingi ng paumanhin. Umiti lang si Ellie bilang sagot, ngunit sa loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang palamuti na isinama sa isang party kung saan hindi siya imbitado. Nang paalis na sila, habang nagliligpit ang mga tauhan, ang langit na kanina ay maliwanag ay biglang nagdilim. Ang hangin ay biglang lumamig. Mukhang ulan, sabi ni Don Ricardo habang tumitingin sa mga kulay abong ulap. At tulad ng isang hudyat, ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Mabilis, malalaki at malamig. Dalian nyo, sigaw ni Marco sa driver habang tumatakbo sila pabalik sa kotse. Ngunit nang subukan nitong paandarin ang makina, wala. Isang ubo lang ang isinagot nito tapos katahimikan. Sinubukan ulit. Wala pa rin. Damn it, mura ni Marco habang hinahampas ang manibela. Hayaan mo na, tatawag ako sa isa ko pang driver, sabi ni Don Ricardo, kinuha ang kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi nito, papunta na siya, pero medyo malayo pa. Marco, Ellie, may isang lumang kubo dyan sa unahan. Doon muna kayo sumilong. Ihintayin ko na lang dito ang sundo ko. Pero Lolo T. Tutol ni Marco. Gawin niya na, utos ng matanda. Baka magkasakit pa kayo. Sige na. Walang nagawa si Marco. Sa gitna ng lumalakas na ulan, hinawakan niya ang kamay ni Ellie. Ang paghawak ay biglaan at hindi personal, isang pangangailangan lang. Tara na. Nagtakbuhan sila sa ilalim ng malakas na ulan. Ang damit ni Ellie ay agad na nabasa, dumidikit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Ang lupa ay nagsisimula ng maging putik. Nakita nila ang isang maliit na kubo sa di kalayuan.
Habang papalapit sila, hindi napansin ni Ellie ang isang madulas na bahagi ng lupa. Ang kanyang paa ay biglang dumulas. Ah! Nawalan siya ng balanse at akala niya ay babagsak na siya ng diretso sa putikan. Ngunit bago pa man mangyari iyon, naramdaman niya ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang baywang, hinila siya palapit sa isang matigas na dibdib. Nahuli siya ni Marco. Nakatayo sila roon, sa gitna ng malakas na ulan, magkayakap. Ang hininga ni Ellie ay naghahabol. Ang puso niya ay kumakarera, hindi dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa biglaang paglapit nila. Dahan-dahan siyang tumingala. Nakatingin sa kanya si Marco. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok, dumadaloy sa kanyang mukha. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nawala, napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ellie dati, isang halo ng pag-aalala, pagkalito, at isang apoy na hindi niya mapangalanan. Ang ingay ng ulan sa paligid nila ay tila humina. Ang tanging naririnig na lang ni Ellie ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nakita niyang dahan-dahang bumaba ang tingin ni Marco mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang mga labi. Ang mundo ay tila huminto. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa kanya. Hindi na kumilos si Ellie. Hindi niya kaya. Ang isang bahagi ng kanyang utak ay sumisigaw na umalis, na itulak siya palayo, na alalahanin kung sino siya at kung sino ito. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod. At pagkatapos, naramdaman niya ang kanyang mga labi. Malambot, mainit sa kabila ng lamig ng ulan, at nag-aalangan sa simula. Isang dampi lang. Ngunit nang hindi siya gumalaw, ang halik ay lumalim. Isang halik na puno ng lahat ng hindi nila masabi na mga salita, ng lahat ng tensyon, ng lahat ng pinipigilang emosyon. Naramdaman ni Ellie ang sarili niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay umakyat sa mga balikat ni Marco. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakatitig lang sila sa isa't isa, basang-basa sa ulan, ang kanilang mga puso ay sabay na tumitibok. Walang nagsasalita. Ano pa ba ang sasabihin? Bago pa man sila makakilos o makapagsalita, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanila. Isang malakas na tunog ng makina ang pumunit sa katahimikan ng ulan. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto ilang talampakan lang mula sa kanila. Ang pinto sa passenger side ay bumukas. Isang babae ang lumabas, hawak ang isang payong. Kahit sa dilim at ulan, nakita ni Ellie ang kanyang perpektong ayos, ang kanyang mamahaling damit, at ang kanyang matalas na tingin na puno ng pag-aari. Diretsong nakatingin ito sa kanila, kay Marco. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Marco, darling, sabi nito, ang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. You didn't tell me you were having fun without me. Ang halik na iyon sa ilalim ng ulan ay isang bagay na hindi inaasahan ni Marco. Isang bagay na hindi niya pinaghandaan. Sa isang sandali, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila gumuho. Ang init ng mga labi ni Eliana, ang pagkabigla sa kanyang mga mata, ang paraan ng pagkapit ng kanyang mga kamay sa balikat niya, lahat ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa kanyang sistema. Isang kuryenteng matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kuryenteng kinatatakutan niya. Ngunit kasing bilis ng pagdating ng sandaling iyon, ay ganoon din kabilis itong winasak. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang sasakyan. Ang pagbukas ng pinto. At ang figurang iyon na lumabas, may dalang payong na tila isang aparisyon mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Isabel. Ang pangalan ay isang lason sa kanyang isipan. Ang pag-angat ng dugo sa kanyang mukha ay napalitan ng panlalamig na tila yelo. Ang init na naramdaman niya mula kay Ellie ay biglang nawala, pinalitan ng isang pamilyar na sakit at galit. Marco, darling, sabi ni Isabel, ang boses ay kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong kamandag. You didn't tell me you were having fun without me. Ang unang instinct ni Marco ay depensa. Bago pa man niya maisip, binitawan niya si Ellie na para siyang napaso. Humakbang siya paatras, na lumilikha ng isang malinaw na distansya sa pagitan nila. Nakita niya ang bahagyang pagkalito at sakit sa mga mata ni Ellie bago ito yumuko, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Isabelle, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, patag. What are you doing here?
Naglakad si Isabelle palapit, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog sa basang kalsada. Tumingin ito kay Ellie mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagsusuri at pangmamaliit. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. So, this is the replacement. Ang salitang replacement ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang isa pang sasakyan, ang sundo para sa kanyang lolo, ay dumating na. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Marco. Si Isabel, sa kanyang tipikal na paraan, ay nagawang kumbinsihin si Don Ricardo na sumabay na sa kanila dahil aksidente ilang daw na napadaan siya sa lugar na iyon. Si Marco ay nasa shotgun seat, si Ellie at Isabel ay nasa likod kasama si Don Ricardo. Naramdaman ni Marco ang bigat ng katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Dahil sa pagiging magalang, inanyayahan ni Don Ricardo si Isabel na manatili para sa hapunan. Isang desisyon na isinumpa ni Marco sa kanyang isipan. Ang hapagkainan, na kadalasan ay isang lugar ng tahimik na tensyon, ay naging isang larangan ng digmaan. Si Isabelle ang general at ang kanyang mga armas ay mga alaala. Marco, do you remember this wine? Ito yung ininom natin sa Paris, for our second anniversary, sabi ni Isabel, itinaas ang kanyang kopita. Napatingin si Marco sa kanyang lolo, na tahimik lang na nagmamasid. Tumingin siya kay Ellie, na nakayuko lang sa kanyang plato, tila nais na maging invisible. Don't remember, malamig na sagot ni Marco. Tumawa lang si Isabelle, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, you. You always had a bad memory for details. Pero I'm sure you remember yung time na naligaw tayo sa Venice. We had the best pasta of our lives in that small restaurant. Bawat salitang tiwi, bawat tiawar, ay isang patalim na itinusok hindi lang kay Ellie, kundi pati na rin kay Marco. Pinipilit nitong ipaalala sa lahat ang kanilang nakaraan, ang kanilang pinagsamahan, na para bang sinasabing si Ellie ay isang hamak na tagalabas lamang. Si Ellie ay hindi nagsalita buong hapunan. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. At si Marco, sa halip na ipagtanggol ito o putulin ang ginagawa ni Isabel, ay hinayaan lang. Dahil sa bawat alaala na